our preaching this afternoon ay isolated message po ulit ang aking gagawin. At nanghiram po ako kay Kuya Boy ng passage sa kanyang series sa Philippians. So, 4 na verses lang naman, Kuya Boy. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians chapter 3, verses 17 to 21. So, Philippians chapter 3, verses 17 to 21. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Brothers, join in imitating me and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. For many, of whom I have often told you, and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ. Their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Let us pray. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay patuloy na nangihingi ng inyong pagpapala sa inyong mga salita. Mihiling kami ng pagkilos ng inyong banal na Espiritu that we may understand yung lalim ng inyong mga salita, and ito po ay magbigay ng edification sa aming mga kaluluwa, magdulot ng encouragement, and give us sufficient grace, Panginoon, na i-apply namin ito sa aming paglakad bilang mga mananampalataya. To you alone be the glory, even sa pangangaral ng inyong mga salita ngayong hapon po na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Well, pinag-aaralan man natin tong Philippians, and most of us dito ay alam na yung context nito, alam na yung kung para saan yung librong ito dahil in-explain naman ng maayos ni Kuya Boy sa tuwing mag-preach siya dito. So I will focus para hindi ko naman maagaw yung iba. Mag-focus na lang ako dito sa passage. Ito naman yung passage natin, no? So dito sa passage, Philippians 3 verses 17 to 21, si Apostle Paul ay nagpapatuloy lamang sa kanyang theme o yung topic dito patungkol sa spiritual growth. Dito nga kung babalikan nyo sa Philippians chapter 3 verses 12 to 14, sinabi niya dyan na not that I have already obtained this or am already perfect, but I press on to make it my own, because Christ Jesus has made me His own. Sa verse 13, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So dito, sinasabi niya that every believer ay nasa takbuhin, nasa race, at kailangan ng patuloy na effort at diligence doon sa kabanalan, doon sa pinupursu natin na glorification o sa ating tunay na tahanan. Dito ay sinabi niya na si Paul, dahil sinabi niyang, brothers, sabi niya, hindi ko sinasabi na datnang ko na to, na ako ay nandun na ako ay sakdal na, pero sinasabi niya dito, siya ay nasa proseso pa din. So, hindi pa siya sakdal, hindi pa siya perfect. Kaya sabi niya dito, imbis na mag-dwell siya in the past, doon sa nakaraan, siya ay nagpapatuloy sa takbuhin na ito. Patungo sa ultimate goal ng Diyos sa bawat mananampalataya. At yan ang kaluwalhatian kay Kristo. At dito sa mga verses na binasa natin, yung mga sinabi ni Paul dito sa 12 to 14 ay ina-apply niya dito sa 17 to 21. Sabi nga dito sa verse 15, inaasahan ni Pablo na sa tahaking ito, na sa takbuhing ito, ay sila ay sumama sa kanya sa
paglakad o sa pagtakbo na maging katulad ng Panginoong Hesukristo. Sabi niya doon sa verse 15, let those of us matured, who are mature in Christ, o who are mature, think this way. Dahil kaya hinihikayat niya na sumama yung mga tao sa kanya to imitate him dahil walang ibang paraan upang makamtan itong pagpapatuloy sa Panginoong Hesukristo tungo sa kaluwalhatian. At dito nga ay sabi niya, kung mayroon mang hindi sasang-ayon sa kanya, ay umaasa siya na babaguhin ng Diyos ang isip ng taong iyon. Dito sa verse 15, ang sabi, if in anything you think otherwise, God will reveal that also to you. So in other words, Paul is saying here that if you want to attain glory, there is only one way. Mayroon lamang isang paraan para makuha, para makamtan yung glory na yon. And that is to desire Christ above all else. To desire Christ above all else. Yan naman ang sinabi niya, di ba? Dito sa kung babalikan mo sa verses 7 to 11 ng chapter 3. Sabi niya doon, inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo. Hindi dahil sa sarili niyang katuwiran, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. So si Paul dito ay meron lamang nag-iisang goal. Meron lamang nag-iisang layunin sa buhay, to know Christ and obey Him all His life. So yan din naman ang utos ng Panginoong Jesus, hindi ba? Sa bawat sumusunod o sa bawat nais sumunod sa Kanya. So ano po, ito. Mike. Hindi naririnig. Okay lang. Okay lang. Okay. Dalawa na yung mic ko ngayon, no? So, yung pagsunod sa Panginoong Jesus, to desire Him above all else, yan naman yung sinabi rin ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya nga sa Matthew 16 verse 24, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So itong paulit-ulit na utos ng Panginoon na follow me ay hindi nagbago o hindi ito nag-improve. Yun pa rin ang utos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo maging hanggang ngayon, and that is to follow Him. Nagbago man ang kultura natin, nagbago man yung tingin ng tao pagdating sa kasalanan, itong utos na ito ay utos niya pa rin sa bawat isang Kristiyano na nanampalataya sa Kanya. Sabi nga, ito yung pinaka-basic na obligation ng isang mananampalataya, and that is to follow Christ. Yan din naman ang sinabi, hindi ba ni John, sa 1 John 2 verse 6, ang sabi doon, whoever says he abides in Him ought to walk in the same way in which He walked. Sabihin, gawin mong lifestyle yung mga karakter na ng Panginoong Hesukristo sa araw-araw na paglakad mo sa iyong buhay. So, yan ang sinasabi ni Apostol Pablo dito. Sinasabi niya, ito lamang yung natatanging paraan upang makamtan mo ang kaluwalhatian, that is to follow Christ. Sumunod ka kay Kristo. So, ibig sabihin, kung ikaw ay isang Kristiyano, sumunod ka kay Kristo, nasan ka man, nasa school, nasa trabaho, nasa bahay, o kahit saan, tularan mo si Kristo. Walk in the same way in which He walked. Kaya nga dito sa verses na ating titignan, si Pablo ay naghihikayat na sila ay tumulad sa kanya at maging sa mga lumalakad din ng katulad niya. Sapagkat dito nga, sabi ko nga, si Pablo ay walang ibang nais kundi ang kaluwalhatian kay Kristo. So sa section na ito ay ina-address ni Pablo ang problema na kinakaharap nitong iglesia sa Philippi, na kung saan ang mga tao na kung saan yung paraan ng kanilang pamumuhay ay
salungat doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung mga tao, ang kanilang pamumuhay ay lantad na kahihiyan sa Ebanghelyo. Ang sabi nga, they are walking as enemies of the cross of Christ. Mamaya titignan natin yun sa mga verses na yon. Dito ay sinabi ni Pablo na ang pinakamabisang lunas laban sa masasamang halimbawa na ipinapakita ng mga tao sa kanilang paligid ay ang mabuting halimbawa din. So yung mabuting huwaran. So yung para kay Pablo, ang lunas para maiayos yung pangit na mga halimbawa na ipinapakita ng mga kaaway ng cross ni Kristo ay yung pagpapakita ng magandang halimbawa o ng mabuting huwaran. Nais ni Pablo na ang kanyang buhay dito ay hindi lamang nila hangaan, kundi ito ay kanilang gayahin. Kaya nga sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Sabi niya, join in imitating me. Not just to kumbaga ma-amaze ka dahil pag may kilala kang tao na grabe napaka-godly ng taong ito. Hindi ka lang ma-amaze ang sinasabi ni Pablo, but to imitate him as that person follow Christ. So, yan yung mga kailangan natin. Pinakita ni Pablo dito yung mga kailangan natin sa ating pagtahak doon sa paparungo doon sa kaluwalhatian. At yan ang mensahe ko ngayong hapon na ito. Na following godly examples and living according to our heavenly citizenship demonstrate that our hope and identity are not rooted in this world but in Christ, who will complete our redemption when He returns. Sa Tagalog, ang pagsunod sa mga makadiyos na halimbawa at pamumuhay ayon sa ating makalangit na pagkamamamayan ay nagpapakita ng ating pag-asa at pagkakilanlan ay hindi nakaugat sa mundong ito, kundi kay Kristo na siyang magtatapos ng ating katubusan sa kanyang muling pagbabalik. Medyo mahaba yung aking mensahe, no? Pero dito si Pablo ay nagbigay ng mga praktikal na sangkap sa ating pagtahak dito sa ating citizenship, sa ating pagkamamamayan sa Tagalog. At dalawang bagay lamang ang nais kong sabihin. Unang-una is following godly examples. No, pagsunod sa mga makadiyos na huwaran. Dito ay makikita natin that in our pursuit of glory, we need godly examples that we should follow. Kailangan natin ng mga praktikal na mga halimbawa na maaari nating sundan. Sapagkat sa paglago sa kabanalan, ay nangangailangan tayo ng mga gagabay sa ating espiritualidad na magdudulot ng magandang impluensya sa ating buhay. Kaya dito nga ay sinabi ni Pablo sa verse 17, brothers, join in imitating me. Samahan niyo ko o sa pagtulad sa akin. Hindi ito pagmamayabang nang sabihin ni Pablo na tularan ng kanyang halimbawa, ngunit siya ay nagiging praktikal. Bagaman inaamin niya na ang kanyang halimbawa ay hindi pa perpekto dahil sinabi niya na hindi pa siya nakakarating doon, ngunit ito ay na-access ng iglesia dito sa Philippi. Bagaman si Pablo ay malayo nung panahon na iyon, nung sinabi niya ito, pero yung kanyang pinakitang halimbawa, yung kanyang pamumuhay na kasama sila ay malinaw pa rin sa kanilang mga isip. At yun ang tinutukoy ni Paul, na i-imitate nyo kung ano yung pinakita kong halimbawa sa inyo. So, yung halimbawa na itong, sabi ko nga ito ay na-access ng iglesia. Ang sabi nga ni Walter Hansen, although this example is admittedly imperfect, it is nevertheless tangible and accessible to the church he founded. So, nang sabihin niyang join in imitating me, ay hindi ibig sabihin na hindi niya sinasabi na tularan niyo ako tapos wala naman siyang ipinakita sa kanila. Hindi, nakita nila kung paano mamuhay si Pablo, kung paano niya sinusunod si Kristo, at yun ang
sinasabi niya na tularan nyo ako. So, sinasabi niya na itong mananampalataya should pattern their lives after Him as long as he is following Christ. As long as sinusunod niya ang Panginoong Hesukristo. Hindi ba't yan naman yung prinsipyo ng discipleship? Ang Panginoon rin mismo ang nagsabi sa Matthew 10 verse 25, "It is enough for the disciple to be like his teacher, and the servant like his master." So, ang sinasabi dito, habang si Pablo ay sinusunod ang katuruan at halimbawa ng Panginoong Hesukristo, ganon din dapat ang gawin ng mga taga-Filipos sa kanya. Tularan siya kung paano niya sinusunod ang Panginoong Hesukristo. Ito rin ay makikita natin sa iba't ibang mga sulat ni Pablo sa mga epistles. Halimbawa sa 1 Corinthians 4 verse 16, ang sabi, "I urge you," sabi niya, "then be imitators of me." Tularan niyo ako. At sa 1 Corinthians 11 verse 1, ang sabi niya, be imitators of me as I am of Christ. Nung pumunta si Paul sa Philippians, siya ay kanilang naging guro, naging teacher. At sila ay kanyang magandang disipulo. Kaya ang nais niya dito ay kailangan nilang panatilihin ang makadiyos na halimbawang ito na ipinakita niya sa kanila. Sabi ko nga, hindi sinasabi ni Pablo dito na siya ay perfect na, o hindi niya sinasabi ito dahil sakdal na siya, wala na siyang kakulangan. Dahil alam natin sa kanyang mga sulat, dito nga binanggit, not that I have already obtained this, bagay sa mga sulat niya, tinitignan niya pa rin yung kanyang sarili na makasalanan. Hindi lang makasalanan, but chief of sinners. Ang sabi nga, dito sa 1 Timothy 1 verse 15, ang sabi niya, that saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. So kung titignan natin ang buhay ni Pablo, siya ay katulad din natin. Katulad natin na nagsusumikap na labanan ang kasalanan. Di ba? Sa 7 verse 24, pagkatapos niyang sabihin yung kanyang pakikibaga sa kasalanan, anong sabi niya? "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?" So si Pablo ay hindi perpekto. Nagagawa niya pa rin ang mga bagay na kanyang kinapupuutan. Ngunit sinasabi niya dito na sa kanyang pagtahak kay Kristo, siya ay ating tularan. O tularan siya ng mga mananampalataya dito sa Philippi. Bakit niya ba sinabi? O bakit ganun na lamang yung kanyang paghihikayat? Dito na siya ay tularan at nung mga katulad niya na sumusunod din kay Kristo. Sabi niya sa verse 18, "For many of whom I have often told you, and now tell you even with tears, walk as enemies of the cross of Christ." So marami, sabi nga, iniiyak niya pa, nang sinasabi niya sa kanila, lumalakad bilang kaaway ng cross ni Kristo. Yung tinutukan niya dito, marahil ito yung mga Judaizers na sobrang legalistic, na hindi tinatanggap yung biyaya ng Diyos, o mga antinomians na ginagawang license yung grace para sa kasalanan. Sinasabi ni Pablo dito na huwag niyo silang tularan. Bakit? Sapagkat ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Their end is destruction. Bakit nila ito kanilang patutunguhan? Si Pablo ay nagbigay dito ng mga dahilan. Ang sabi dito, because their God is their belly. Their God is their belly. Ang kanilang Diyos ay hindi ang Diyos ng langit, kundi ang sarili nilang katawan. Yun ang kanilang sinusunod. Sila ay namumuhay lamang sa pansamantalang kaligayahan sa mundong ito. Sila ay alipin ng kanilang sariling laman. And they glory in their shame, sabi dito. Ito yung, sabi nga nila, ito yung pinakamatinding kasalanan o kasamaan ng tao. Ipagmalaki mo yung iyong
mga kasalanang ginagawa sa harap ng Diyos. Yan ang pinakamataas na punto ng pagmamayabang. That you glory dun sa dapat na ikinakahiya mo. Yung hindi mo dapat ikinararangal, yun ang ipanagmamalaki mo. And sabi pa dito, with minds set on earthly things. So ang kadbokus ng kanilang buhay ay dito sa mundo. Masaya na sila sa sanlibutan ito. Iniibig nila ng sobra ang sanlibutan, kaya ang kanilang kahihinatnan, ang sabi ni Pablo, is distraction. Kapahamakan. Hindi sinabi ni Pablo dito na itong mga taong ito ay nakikibaka, bagaman may mga kasalanan silang nagagawa, nakikibaka sila sa kasalanan. Hindi sinabi ni Pablo dito. Bagus sinasabi niya dito na yung their God is their belly, they glory in their shame, their minds are set on earthly things. Ito ay lifestyle nila. Ito ay consistent, habitual, habit na nila na gawin ito. It is their habit to walk as enemies of the cross of Christ. Kaya sinasabi ni Pablo dito sa mga taga-Philippi, ito yung pangit na halimbawa. Huwag niyong i-imitate ito. Huwag niyo silang tularan. Don't walk as enemies of Christ like them. Bagkus, ang sabi niya, magkaisa kayong tumulad sa Kanya, o magkaisa silang tumulad sa Kanya, at sa mga lumalakad din ng gayon, ng pagtulad nila sa Panginoong Hesukristo. Ayan po, totoo naman na yung perfect example na kailangan nating tularan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Wala nang mas perfect pa na dapat nating tularan o hihigit dyan. Ang Panginoong Jesus ang perfect standard, siya yung perfect example to follow. Ngunit siya din ay nagbigay ng mga namumuno sa iglesia na bagaman hindi perpekto, pero nagsisikap sa kabanalan na dapat nating tularan. Ito ang sinabi ni Pablo, di ba, sa verse 17. Pagkatapos niyang sabihin na imitate Him, ay sabi niya, and keep your eyes on those who walk according to the example you have in us. Sinasabi niya dito sa kanila na kailangan din nilang obserbahan yung mga Diyos na halimbawa na malapit sa kanila na nagsusumikap din sa layuning maging katulad ni Kristo. Kasama dito sila Timothy, kasama dito sila Epaphroditus, na kilala ng mga taga-Philippi. Ngunit kasama din dyan yung mga namumuno sa kanila na binanggit ni Pablo dito sa 1 verse 1. The overseers and deacons. So, ang pinakamalapit na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay magabayan sa ating pagtahak sa kaluwalhatian, walang iba kung hindi yung mga namumuno sa atin. Sila yung na-access natin, nakikita natin. Walang iba kung hindi yung pastor natin at yung mga diakono natin at yung ibang mga matured dito sa iglesia. Hindi masama na magbasa ng mga aklat na makakatulong sa atin sa spiritual na paglago, o kaya ay manood tayo ng mga sermons o turo ng iba. Ngunit kung meron mang inilagay ang Panginoon na maoobserbahan natin sa pagtahak sa kaluwalhatian, ay ang mga ibinigay ng Diyos na mamumuno sa atin. Kaya obserbahan natin ang kanilang modelo ng kabutihan, moralidad, pagpapakumbaba, ang kanilang pagsusumikap, sa napapagtunggumpayan ang laman at mga tukso, ang kanilang pagpapakita ng pagsamba sa Diyos, kung paano maglingkod ng maayos, kung paano sila nagtitiis sa hirap ng pagsunod kay Kristo, kung paano nila ina-handle yung kanilang possession ng maayos, kung paano sila makipagrelasyon sa kanilang pamilya at sa ibang tao, kung paano na sila ay hindi perpekto, ay nagsusumikap na sumunod sa perpekto na Kristo. Ang sinabi ni Pablo dito ay challenge sa atin, hindi ba? At sa mga
namumuno sa atin. Yan din naman ang sabi, di ba, sa Hebrews 13 verse 7, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider, sabi dito, the outcome of their way of life and imitate their faith. Of course, kung hindi na sila nagpapakita ng magandang halimbawa, they are unqualified to be an example. Kaya ang magandang sabihin dito, itularan natin sila habang tinutularan nila ang Panginoong Hesukristo. Hindi ba kapag umaakyat tayo sa matarik at mapanganib na bundok, o halimbawa meron tayong mountain hiking, no? Sa pag-akyat natin sa bundok, hindi pwedeng mawala yung guide. Laging may guide na kasama. Dahil sila yung nakakaaram ng lugar para hindi tayo maligaw o hindi tayo mapahamak, madulas o mahulog sa bangin. Ganito rin sa buhay Kristiyano. Sinabi ni Pablo dito, brothers, join in imitating me. Hindi dahil siya ang sukatan ng kabanalan, kundi dahil ang direksyon ng kanyang buhay ay patungo sa Panginoong Jesus. Si Kristo ang tunay na gabay. Ang sabi nga sa John 14 verse 6, siya ang daan. Si Pablo ay isang halimbawa lamang ng taong sumusunod sa yapak ng tagapagligtas. So, ang mga tapat na mananampalataya ay sabi nga parang mga palatandaan sa daan. So, hindi sila ang patutunguhan, kundi nagtuturo sila kung nasaan si Kristo. Kaya't habang tinitignan natin ang mga buhay na ginawang tapat ng biyaya ng Diyos, huwag tayong tumigil sa kanila. Huwag tayong tumigil sa pag-imitate sa kanila, sa pagsunod sa yapak nila, kung paano nila sinusunod si Kristo. Bagkus, dapat ang mga mata natin ay laging nakatuon sa gabay na hindi kailanman nagkakamali ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kapag tayo ay nakatingin lamang, tumigil tayo sa pagtingin sa tao, sa huli, we will be offended. Diba? May stumble tayo. Baka dumating sa point na we will not attend church o aalis tayo sa simbahan because we are offended. Yung pinanggalingan kong church, laging yan ang issue. Hindi sa Quezon City, no? Sa Olongapo. Baka sabihin nyo. So, basta pinanggalingan, no? Ang laging issue doon ay na-offend. Diba? Na-offend kasi kayo ako ganito Bakit? Hindi ako pinansin nung linggo. At tinitingala ko pa naman siya. Siya pa naman yung halimbawa ko dito sa church. Dahil napaka-godly niya. Hindi siya nag-church dahil na-offend. Di ba? Kaya, yung hamon sa atin dito, tama na, i-imitate natin, sabi ni Paul, yung kanilang pananampalataya. But don't stop there. Don't stop there. Bagkus, i-focus mo ang iyong mata doon sa Panginoong Hesukristo na siyang tinutularan din naman nila. Binigay ng Panginoon ang mga namumuno, binigay ng Panginoon ang mga matured na Kristiyano dito na guide natin. Hindi para i-focus natin ang ating mga mata o doon na lang tayo nakatingin sa kanila. Well, yung pagpapakita ng halimbawa ay hindi lamang responsibilidad ng mga namumuno sa atin. Ito rin ay responsibilidad ng bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay tinatawag na magpakita ng magandang halimbawa, na maging huwaran at maging impluwensya sa mundong ito. Hindi natin kaya magbago ng buhay ng isang tao
Ngunit responsibilidad natin na magpakita ng magandang halimbawa upang sila man din na hindi pa sumasampalataya sa Panginoon ay magbigay din ng luwalhati sa Diyos at manampalataya din sa Panginoong Hesukristo. Ngunit ang tanong dito ay, sino ang ating tinutularan? Maganda sigurong i-examine natin yung buhay natin na kung masasabi ba natin na yung buhay ko ba ngayon ay pwede na bang halimbawa sa iba? Na dapat bang tularan din ng iba? Di ba, may commercial dati madalas nung bata pa ako, malalaman nyo na yung tunay kong edad. Alam nyo naman, na may mga commercial dati, di ba, kung ano yung nakikita ng bata, yun yung nakikita yun yung ginagawa. Ay kung ano ginagawa ng matanda, na nakikita ng bata, yun ang ginagaya ng bata, hindi ba? Meron doon yung may kausap yung nanay niya, tapos sigaw ng sigaw, pinupok yung telepono sa pader, at ganun din yung bata, ginagawa niya rin. May isa naman, naninigarilyo yung bata. Basta iba't ibang mga halimbawa na ipinapakita ng magulang na ginagaya ng bata. Maging hanggang ngayon naman, di ba, naobserbahan natin yung mga anak natin, pag mayroon ng mga anak nyo pala, lalabas pala yung anak namin . So, ginagaya nila, hindi ba? They imitate our actions. So, ganun din sa ating buhay ng Kristiyano. Laging may nag-oobserba kung paano natin ipinamumuhay ang ating pananampalataya. Pinagmamasdan nila ang ating mga kilos at reaksyon, pinapakinggan nila ang ating mga salita at inoobserbahan kung paano natin tratuhin ang iba. Well, the question is, paano ka nagpapakita ng halimbawa sa iyong kapwa mananampalataya? Paano ka nagiging impluwensya sa mga hindi mananampalataya? Nawa ang uri ng ating pamumuhay, ang pamumuhay natin sa kabanalan, ang ating mabubuting gawa ay magdulot ng pagpapatibay sa kapwa natin mananampalataya at magtulak sa hindi mananampalataya na lumapit sa Panginoong Hesukristo. So yan ang una sa ating pagtahak sa kaluwalhatian, to follow godly examples. And pangalawa na pagtahak is of course is to live according to our citizenship. Sa pagtatapos ni Pablo sa bahaging ito ng sulat niya, itinuon niya ang atensyon ng mga taga-Filipi sa langit, no, sa pag-asam sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pinaliwanag niya dito why we must not imitate the enemies of the cross, whose minds and hearts are set on this world. Dahil kung ang focus nila ay dito sa mundo, ang focus ng mananampalataya ay nakatuon dapat dun sa langit at sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Hindi ba sa verse 20 ang sabi, "But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ." Yung paraan o ibig sabihin ng paggamit ni Paul dito ng salitang citizenship ay yung buhay mo kung saan ka nakatira o nananahan ay kailangan nakaayon doon sa pagiging citizen mo. Yung Filipi, sila ay nasa Roman colony. Nandun sila sa Rome. Ang mga nakatira doon ay mga citizen ng Rome. Yung pagiging citizen ng Rome ay nagdudulot ng mga malalaking pribilehyo. Pero, kailangan nilang gawin yung responsibilidad ng pagiging citizen ng Rome. Parang sa Pilipinas, pag nakatira ka sa Pilipinas, may mga pribilehyo tayong maaaring matanggap. Sana meron. Pero hindi ka pwedeng mamuhay dito ng katulad ng pamumuhay sa US, hindi ba? Dahil may mga pagkakaiba na may mga law na sa ibang lugar sa US pwede yung abortion legal, pero dito hindi ba? So pwede magpakasal yung
bagamat kasalanan, hindi ba? Yung lalaki sa lalaki. Dito ay, so hindi pwede yun. So, ibig sinasabi ni Pablo dito, nang gamitin niya yung salitang citizenship, ikaw ay mamuhay kung saan ang iyong totoong tirahan. Mamuhay ka sa iyong pagkamamamayan. Alam natin na kung sa spiritual na kalagayan natin, tayo ay hindi talaga mamamayan ng langit. Tayo talaga ay mamamayan ng sanlibutan. Sabi natin, mamamayan ni Satanas, nakailalim sa kanyang kapangyarihan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo ay naging citizen ng langit. Naging mamamayan ng kaharian ng Diyos. Hindi ba't ang sabi sa Ephesians 2 verses 1 to 3? Reminder lang po ito. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the flesh and the mind, and were by nature children of wrath, like the rest of mankind. So yan yung kalagayan natin. We are following the prince of this world. Hindi tayo mamamayan ng langit. Tayo ay nasa ilalim ng impluensya ng kapangyarihan ni Satanas. Pero sinabi din diyan, but because God is rich in mercy and in His great love for us, tayo na dating nasa kaharian ng kadiliman ay nailipat sa kaharian ng liwanag. So dahil sa Panginoong Hesukristo, ang ating citizenship ngayon ay sa langit na. Ngayon, bilang mga mamamayan ng langit, citizen of heaven, tayo ay nasa ilalim ng otoridad ng Panginoong Jesus bilang ating hari at inaasahan ng ating hari na iayon ang ating buhay sa kanyang kaharian. Our life's focus should be on heaven, where Christ is. Our treasures, our goals, and our desires, the whole direction of our lives should be oriented toward heaven. Kung nasan si Kristo, andun din dapat ang ating puso at isipan. Hindi ba yun ang sabi sa Colossians 3, chapter 1, verses 4, Colossians 3 verse 1 to 4. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. So yung pagkamamamayan natin, dahil sa habag at biyaya, pag-ibig ng Panginoong Hesukristo, ng ating Diyos Ama, ay nailipat sa langit, sa kaharian ng Panginoong Diyos. Maraming naniniwala na babalik muli ang Panginoon. Ngunit kung titignan mo yung uri ng kanilang pamumuhay, ay hindi naayon doon sa nais nilang patunguhan. Kapag sinabi mong gusto bang umakyat ng langit, of course, sasabihin nila. Kapag pupunta ako sa prison, sa Bible study, pag tinatanong ko na kung ninanais ba nilang mapunta sa langit, yes, gusto nilang mapunta sa langit. Pero syempre, kailangan mong ipakita na ikaw talaga ay ipamuhay yung ikaw talaga ay tagalangit. Para kanino ba ang langit? Yung langit ay para sa mga nagtagumpay, sa mga lumalaban sa tukso na talikuran si Hesukristo at ipagpalit ang kanilang pananampalataya
sa mga pleasures ng mundong ito. Yung langit ay para sa mga nag-i-strive to be holy, to be godly in every aspect of their lives. So, dahil yung langit, ang sabi ni J.C. Ryle, is a holy place. The Lord of heaven is a holy God. The angels are holy creatures. The inhabitants are holy saints. Holiness is written on everything in heaven, and nothing unholy can enter this heaven. Ang sabi nga, kung ikaw ay namumuhay ngayon sa kasalanan, ipagpalagay nating makapasok ka sa langit ng walang kabanalan. Anong gagawin mo doon? Anong kagalakan ang makakuha mo doon? Ang kasiyahan ng pupunta doon, sabi ay, hindi mo naman kasiyahan. Ang kanilang karakter ay hindi mo karakter. Ang kanilang iniibig ay hindi mo iniibig. Kung tinatanggihan mo si Jesus ngayon, at ipinapakita ang ng iyong buhay na ikaw ay kaaway ng krus ni Kristo, bakit gusto mong pumunta ng langit? Kung ang kasiyahan mo ay ang mga bagay dito sa mundo, ano yung magpapasayo sa langit? Hindi ka magiging masaya sa langit kung hindi ka namumuhay sa kabanalan ngayon. Kung hindi mo sinusunod ang Panginoong Hesukristo ngayon. Maraming namumuhay ngayon na as if this world is all there is. They are chasing pleasures, they are chasing success, they are chasing comfort. Pero yung gospel, ipinapahayag nito na ang mundong ito ay pansamantala lamang. At ang totoong tahanan natin ay hindi dito. Ang lahat ng tao ay hindi ipinanganak na mali, no? Kaya lang. Mahirap pagka ikaw preacher talaga eh. Mag-iingat ka talaga sabihin mo, hindi ba? So, tayong lahat ng tao ay ipinanganak dito sa mundong ito, pero hindi talaga dito yung totoong tahanan natin. Meron tayong patutunguhan sa kabilang buhay. At lahat ng tao na ipinanganak sa mundong ito ay hindi lahat citizens of heaven. At tulad ng sinasabi ng ilan, that kapag ikaw ay isinilang sa mundong ito, ikaw na ay anak ng Diyos at ikaw ay mapupunta ng langit. Well, sa ating kalikasan, tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit ang Panginoong Jesus, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo at muling pagkabuhay ay gumawa ng daan upang ang isang makasalanan ay ma-reconcile sa Diyos, upang siya ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay mailipat mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kaharian ng liwanag. Ang kanilang citizenship ay hindi na sa mundong ito kundi sa langit. Kaya kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, ang daan upang ikaw ay maging citizen ng langit is to put your faith in Christ and to repent from your sins. And that is my challenge for you. Kung hindi ka pa mananampalataya, kung wala ka pang relasyon sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay manampalataya sa Kanya at magsisi sa iyong mga kasalanan, then you will desire yung holiness. You will desire heaven where Christ is. Dahil yun na yung iyong bagong citizenship. Well, sa ating mananampalataya, dahil kay Jesus, we are already citizens of heaven. Kaya tayo ay mamuhay bilang citizen ng langit. Si John Bunyan ay lagi kong ginagamit na illustration to. Si John Bunyan, pero yung iba't iba yung ginagamit ko. Si John Bunyan ay naging Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang asawa. Binasa niya yung 2 Puritan books na galing sa kanyang asawa at nung binasa niya ito ay nakilala niya ang Panginoong Jesus. Nakita niya yung kanyang pagiging makasalanan.
at siya ay naging Kristiyano. Simula noon, ang lahat ng bagay sa buhay niya ay nabago. Kilala natin na si John Bunyan ay naging popular na preacher. Dahil nga dito siya ay, dahil sa kanyang matapang na pagpapahayag ng Ebanghelyo, nakulong siya noong 1660. Dahil sa pagbabahagi niya ng salita ng Diyos. At nung nakulong siya, maaari siyang mapalaya kung siya ay mangangako doon sa kinauukulan na hindi na siya magpipreach. Pero tinanggihan ito ni John Bunyan. Sabi niya, if I am freed today, I will preach tomorrow. So si John Bunyan ay nanatili sa kulungan ng 12 years and 6 days, o 6 months. Sa loob ng mga taon na yon sa kulungan ay naisulat niya nga yung siyam na libro, kasama na dito yung The Pilgrim's Progress. Noong August 30, 1688, sa edad na 60 years old, si John Bunyan ay nagkasakit at naging sanhi ito ng kanyang kamatayan. So, kung sa buong buhay ni John Bunyan, simula nung siya ay naging Kristiyano, ay mahigit na 30 aklat ang naisulat niya, na kung saan ay marami sa atin ang nakikinabang. Simula nang siya ay naging Kristiyano, sa kabila ng mga pag-uusig dahil sa kanyang pananampalataya, si John Bunyan ay namuhay ng tapat bilang mamamayan ng langit. Sa panahon niya na may karamdaman siya, ang sabi niya, "Weep not for me, but for yourselves. I go to the Father of our Lord Jesus Christ, who will no doubt, through the mediation of His blessed Son, receive me, though a sinner, where I hope we ere long shall meet, to sing the new song and remain everlastingly happy, world without end." So yung kanyang mga salita at yung kanyang yung kanyang buhay ay nagpapakita ng malalim na katiyakan sa biyaya o ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Pero si John Bunyan ay hindi umasa sa kanyang sariling gawa, kundi sa katwiran lamang ng Panginoong Jesus. Bagaman may mga oposisyon siyang naranasan, may mga pag-uusig na kung saan ay magiging totoo din sa ating buhay bilang mga mananampalataya, may mga hadlang sa ating paglakad bilang mga mamayan ng langit, ngunit tulad ni John Bunyan at ng mga nauna sa atin, tayo rin ay tinatawag ng tumakbo ng may pagtitiis. Na sa takbuhing inalaan sa atin ng Panginoon na ang pag-asa ay hindi dito sa lupa, kundi sa walang hanggang kaharian ni Kristo. Kaya tularan natin yung mga halimbawa ng mga taong nauna sa atin. Di ba? Ang sabi sa Hebrews 12, verse 1, mayroong mga clouds of witnesses. Yung mga clouds of witnesses doon, they are the saints na nauna sa atin, at sila ay ating tularan, pag-aralan, tignan kung paano sila lumakad at tumakbo sa takbuhing ito bilang mamamayan ng langit. So kung paanong si Bunyan ay naging inspirasyon ng marami, tayo rin ay maaaring maging patotoo ng biyaya ng Diyos sa ating panahon ngayon. So ipakita natin ang katapatan ng Diyos sa paraan ng ating pamumuhay, sa ating pagtitiis at sa ating pag-asa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Huwag tayong mahiya o matakot na ipamuhay si Kristo sa mundong ito at mamuhay ng tapat, mamuhay ng may kapakumbabaan bilang mga mamamayan ng langit. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. At dito na ako magtatapos. Paano ka namumuhay bilang citizen of heaven sa mundong ito? Paano ka naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon? Well, tayo ay tinawag upang magsikap at maglingkod ng tapat upang sa pamamagitan ng ating buhay ay makita ng iba ang kaluwalhatian ni Kristo at madala sila sa kanyang kaharian. Ang sabi nga, every believer
leaves footprints. Mayroon tayong iniiwang bakas. And the question is, are yours leading others toward Christ or away from Him? Let us pray. Our gracious and Heavenly Father, we thank you for the reminder of your holy word patungkol po sa totoong citizenship namin na kung saan ay sa langit. At tulad, Panginoon, ng mga nauna sa amin, na mga mananampalataya na tumakbo ng may pagtitiis, na tumakbo ng may katapatan sa pagtahak nila sa kaluwalhatian, tignan po namin sila, Panginoon, bilang aming halimbawa. Tularan namin kung paano nila nilabanan ang kasalanan, kung paano sila nagtagumpay sa kabila ng mga pag-uusig, kung paano nila kayo inibig ng higit sa lahat sa mundong ito. Ganon din po, Panginoon, ay tulungan niyo rin po kami na magpakita rin ng magandang halimbawa sa ibang mga mananampalataya. Bigyan niyo po kami ng sapat na biyaya upang kami ay lumakad din ng may katapatan, ng may kabanalan, upang sa ganun, Panginoon, yung mga bakas na iiwan namin sa nakaraan, ito po ay magpatunay ng inyong kabutihan, magpatunay na buhay ang aming Panginoong Hesus, magpatunay na makapangyarihan ang Ebanghelyo na kayang magbago ng makasalanan na katulad po namin. Maraming salamat po sa inyo, and we are also praying for our friends na wala pang relasyon sa Panginoong Hesus. Kung mayroon man dito, Panginoon, we pray na kayo ang kumilos sa kanyang puso, ang inyong banal na espiritu ay baguhin ang kanyang puso, at makita, Panginoon, niya yung pangangailangan niya sa Panginoong Hesus, at siya ay magsisi sa kanyang mga kasalanan. Nawa, ang araw na ito ay maging araw ng kanyang kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo po ang luwalhati at papuri. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.